Good morning din po. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Tayo po ay lalako na sa ating gawain. Sinasabi po rito sa Filipos 3:1. Sabi nito, ngayon mga kapatid, magdala kayo sa Panginoon. Hindi ako nagsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil ito ay para sa kabutihan ninyo. Ito po ay paalala ni Pablo tungkol sa nararapat na tugon natin sa ating pamumuhay. Ayon sa verse, dapat tayong magalak sa Panginoon na ang kagalakan natin ay hindi nakabatay sa kanyang bigay ng mundo. Hindi ito nakabatay kung ano ang mga bagay na meron ka. Saka ka lang magpapasalamat. Huwag nating ibatay yung ating kaligayahan sa mga material na bagay na pinapahalagahan natin dito sa mundo, kundi hanapin natin ang tunay na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kahit sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay, panatilihin natin ang kagalakan sa kanyang salita. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Panginoon kong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa, may akda ng aming buhay, pinupuri at sinasamba namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay. Salamat sa kagalakan, kapayapaan, hinihingi po namin ang kapatawaran sa aming mga sala. Dalangin ko rin po na aming mga kapagiran ay nakasama namin lahat po ng wala rito. At palain po namin ang bawat isa. Ngayon na Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay mag-aalita. Yung mga music ako, mayari na po tayo.
Ngayon naman po ay sunod natin yung may galak. Ito ang oras upang magsaya sapagkat ang Diyos ay ating kasama. Amen! Amen! Ang lahat ng nagmamahal sa Panginoon ay hinahangad bumawit at pumalakpak. Itaas natin ang ating pagod at tayo sumigaw ng Hallelujah! Kung ikaw man ay may kabigaran at lungkot sa puso, magsimula kang umawit at magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang presensya mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa kanyang piling mo lamang mararanasan ang tunay na kagalakan. Sa kanyang pisig mo lamang madarama ang tunay na karanasan. Dahil ito ang kanyang pangako, bibigyan kanya ng lakas tulad ng agila at ikaw ay kanyang iangat sa anumang bagyo o pagsubok. Kaya hinahayaan kitang patuloy na magpapit ang pagpupit sa ating Panginoong Jesus dahil sa piling niya ay may galak. May galak, may saya, may katuwa sa piling Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May kawit, may sayaw, at pagpapuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpalang ng Diyos. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan sa bawat pusong nakakalain. Ang awit ng pagpuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. Sino po kayo na nakakaranas ng pagpapanibagong lakas habang nagmumuri sa Diyos? Lahat tayo bumalakpak at ihayag na sa piling niya ay may galak, may saya, may tuwa, May tuwa sa piling Diyos sapagkat hirap na puso ay naglalaho. may saya, at papuri para sa Puri para sa Diyos na hatid ng puso pinagpalang ng Ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan sa bawat puso nakakalain. Ang awit ng pagpuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. Ang loob niya ay kalakasan, ang loob niya ay kalakasan sa bawat puso nakakalain. Awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat ay para lang sa Kanya. Ngayon naman po ay sunod natin ang sapat na at higit pa. Ito ang ating team song. Sasabayan po natin ang indak, ang awitin. Sayaw kayo. Sasabayan natin ang indak. Sayaw.
Higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang mahihirap pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Purihin ang Panginoon sa mga awitan na ating pinanta. Tunay na yung pagkalaman natin ay naroon. At ngayon nga po ay tatawagin ko na po ang ating mensahero. Ay mensahera, walang ibang Miss Chris Carrilla. Salamat po, Ate Lenny. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Nagagalak pa ang bawat isa sa umaga nito. Amen. Nagagalak kayo, bakit? Dahil Dahil buhay. buhay. Ma? Ang iba, natulog na ng tuluyan. Last time, ang yung sermon ni
Pastor Dan, ano nga yung topic na? Mind shift. Ay, ang galing. Mind shift. No? Ibig sabihin, may pagbabago. No? So, meron bang pagbabago ang buhay natin mga kapatid simula nang tanggapin natin si Kristo? Amen. Amen. No? Ano yung pagbabago na yon? Marami po. Marami, no? Pagpapala. Lubos na pagpapala. Lubos na pagpapala. Ano pa? Kagalingan. Ano yung nabago sa buhay ninyo yun ang ibig sabihin? Mind shift. Ha? Ano man nabago? Sa pananalita. Gusto, paano naman ang bibigyan na para na akong himatayin sa inyo? So ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay continuation noong topic ni Pastor Dan. So makinig po tayo. Dahil ito ay interesting at marami kayong mapupulot sa mga pag-aaralan natin ngayong umaga. Bago tayo magpasimula, tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sa isang buong linggo nilakaran namin na ikaw ay kasama namin, Panginoon. Sinubaybayan mo kami at iningatan, at ang lahat ng aming pangangailangan ay iyo pong ibinigay sa amin. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat sa mga anak mo na dinako mo bago naghihilan kami. Subalit alam ko, Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi lingid sa iyo, walang lihim na hindi mo alam. Lord Jesus, samahan mo po ang aking mga kapatid na papunta pa lang dito. Ingatan mo po at ihatid ng malwalhati, Panginoon. O Lord Jesus, sa amin po pagbubulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito, nawa Panginoon, ikaw ang makita namin at itago po ako sa iyong likuran, ang iyong salita, ang siyang maunawaan namin, Panginoon. Hinihiling namin ang banal na Espiritu na siyang mangusap sa umagang ito, ipaunawa ang kahalagahan ng mga salita na nais kong ipaabot sa bawat isa sa atin. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. No? So, last time, ang ating topic ay mind shift, no? Pagbabago. Mayroong pagbabago sa ating buhay. Siguro naman, as time goes by sa ating pagtanda, habang growing up to adulthood, mayroon talagang nababago sa atin. Ha? Ito ba yun? May nababago? Lalo na sa mga nagkakaedad ng katulad. Mayroong pagbabago. Tulad noon, no? Wala, mabilis akong kumilos. Hindi na. Kasi mas kita yung mga tuhod, no? Okay. So, ngayong umaga, pag-aralan natin ang Ikalawang Korinto 2:11. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay The Devices of Satan. No? The device. Mga ginagamit ni Satanas para tayo ay para tayo ay masira. Tandaan natin lahat ng kasiraan galing kay Satanas. Kaya nga, ilan-ilan lang kayo eh. Yung mapunong o yung 20 upuan. Na? Lahat ng pagpapala galing sa Panginoon. So, tandaan natin yan. Okay? Sabi sa Ikalawang Korinto 2:11, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his scheme. Sa Tagalog po, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Ibig sabihin ng outwit, yung manlalamang, no? Lalamangan niya tayo dahil hindi natin daw alam. Ha? Hindi natin alam ang mga taktika na gagamitin ni Satanas. Pero ngayong umaga, mabubunyag ibubunyag ng salita ng Diyos ang mga taktika na ginagamit niya sa atin. Last Sunday nga, ang topic ni Pastor Dan ay mind shift. Ito ay paalaala sa atin na bantayan natin ang ating mga sarili laban sa gawa ng kaaway. Sabi dito sa Roma 12:2, dapat huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito,
kundi magbago tayo ng pag-iisip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang isang mananampalataya ay tinatawag na born again o ipinanganak na muli. Kaya ang ipinanganak na muli ay bago, no? Hindi luma. Bago. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Subalit, bakit may mga tao, ilang tao na tila walang pagbabago sa kanilang buhay matapos malaman ang katotohanan? Ito nakakalungkot. Lalo pang sumama. Kaya ngayong umaga, malalaman natin ang kasagutan. Okay? So, the scheme of the devil o ang plano ng Diyos. Sino nakakaalam sa plano ng Diyos sa atin? Ha? Plano ng Diyos. Ulit-ulit yan. Dapat alam nyo na. Kaya ang diablo ay malaya nakakagala-gala sa ating buhay dahil hindi natin alam ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ano ang plano ng Diyos sa ating buhay? Jeremiah 29:11. Alam niyo na yan? Sa uluhin niyo yan. Ano yun? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Uluhin ninyo yan. Jeremiah 29:11. No? So, uluhin niyo yan. John 3:16. Jeremiah 29:11. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Okay? Sabi, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. On the other hand, may plano din ang diablo sa atin. Sino nga ba itong diablo na to? Ha? Ang diablo ay isang personality. Siya ay nilalang, personal, at spirit being. Ang diablo, noong hindi pa siya naging diablo, nung siya ay anghel pa ng kaliwanagan, ang tawag sa kanya ay, sino nakakaalam? Lucifer. Tandaan niyo yan. May importanteng bagay, huwag niyong kalimutan. You take notes, no? Lucifer. Si Lucifer ay right hand ng Diyos. Subalit, dahil sa kanyang matinding ambisyon na higitan pa ang Diyos, kaya nag-ipon-ipon siya ng mga tao niya at nagkaroon sila ng mutiny, pag-aalsa laban sa Diyos. Kung kaya, ang parusa sa kanya ay inihulog siya kasama ng kanya mga alipores dito sa lupa. 1/3 ng mga bilang ng mga anghel kasama niya. No? So, sino ang dating pangalan ng diablo? Lucifer. No? Ano ang plano ng Diyos? Jeremiah 29:11. Okay. So, ang sabi, nung siya ay inihulog na dito sa lupa bilang parusa niya, hindi na siya si Lucifer. Ang tawag sa kanya ay Satanas na o Devil, no? Siya man ay espiritu din. Siya man ay may kapangyarihan din. Subalit higit ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya na naglalang lang sa kanya, no? Though we cannot see Him, dahil espiritu din siya, pero dapat natin siyang pangilagan. Dahil meron silang nagagawang kasamaan laban sa atin, laban sa sanlibutan. Okay, saan nagpasimula ang kasamaan ng diablo? Sa paglikha pa lang, matatandaan natin, sa paglikha pa lang ng Diyos ng sanlibutan, presente na rin siya sa katauhan ng ahas o serpiente. No? So, walang nilalang ang Diyos na hindi niya sinisira. Tandaan natin mga kapatid,
Ang Diyos naglalalang ng lahat ng mabubuting bagay. Ang Diablo o si Satanas ang siyang sumisira sa lahat ng nilalang ng Diyos na mabubuti. No? Kung kaya't ang tao ay nagiging masama din. No? At ang battleground ng kasamaan ay dito sa ating isip. Na? Dito nabubuo yung mabuti at masama. Kaya ito yung taktika ng Diablo sa ating buhay. Okay? So, wag natin i-take for granted ang Diablo dahil may kapangyarihan din siya. No? Kaya lang, higit ang kapangyarihan ng Diyos isa sa Kanya. Okay. Tingnan natin. Works of the devil. Ikalawang Korinto 4:3-4. Ganito ang sabi. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito ay natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig. Diyos ng daigdig. Sino yung Diyos ng daigdig? Si Satanas. Dahil itong daigdig na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sa ngayon lang. Sa ngayon lang. Na? Sila'y binulag upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kalingmingan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Bakit tayo binulag? No? Sapagkat tayo mapagpaniwala. Pag sinabing, ganito, ganyan daw, maniwala na tayo kaagad. Hindi tayo nagsasaliksi. Tandaan natin, ang hari ng kasinungalingan ay sino? Ang Diablo, hari ng kasinungalingan. At ang sabi dito, ang trabaho daw ng Diablo ay i-dishonor ang plano ng Diyos o sirain lahat ng plano ng Diyos. Kaya nga sa ating binasa sa ikalawang Korinto 4:3-4, ang sabi dito, binulag, blinds the mind of the people. Binubulag ng Diablo ang isip ng mga tao. Bakit? Katulad ito, wala masyado tayong kasama. Anong pagbubulag ang ginawa ng Diablo? Sasabihin nila, maunawain naman ang Diyos. No? Maunawain. Ano nang sabi sa Genesis? Sa ikapitong araw, ito ay binanal at ibinukod ng Diyos at nagpahinga ang Diyos. Kung ang Diyos nagpahinga, dapat tayo magpahinga. Hindi tayo magpapahinga na maglalaba, magtitinda at kung ano-ano pa. Magpapahinga dito tayo sa piling ng mga kapwa natin mananampalataya upang makinig tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos na napapakinggan natin tuwing linggo ay pakinabang para sa ating espiritu. No? Pakinabang yan sa atin. Walang kapahayagan ng mga lingkod ng Diyos na makakasira sa atin. Kundi, ito ay nagpupuno sa mga kakulangan natin. Okay, sabi, hindi ako magsisimba. Bakit? Kilala ko naman ang Diyos eh. Hindi na ako kailangan magsimba. Hindi ba natin alam na ang sabi ng Panginoon, ang ikapitong araw ay banal, ibinukod, para natin siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At kung talagang kilala natin ang Diyos, ang sabi nga, tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapag sinasabi natin Panginoon, susunod tayo. No? So, kung hindi tayo sumusunod sa gawa sa alituntunin ng Diyos, inikilala lamang natin siyang tagapagligtas. Bukod doon, wala na. Hindi natin siya kinikilala ang Panginoon dahil hindi natin siya priority eh. Kapag tayo ay namamanginoon, halimbawa, nagtatrabaho tayo
Sino ba dito ang nakapagtrabaho na? No? Sino ba ang mauuna? Ikaw o ang boss mo? Sa pagpasok. Dapat ikaw. Dapat tayo mga empleyado ang mauuna. Dahil ang boss mo, nakatingin niya, noon din ang Diyos. No? Pagkamat hindi natin siya nakikita, pero tayo nakikita niya. At alam niya kung sino yung tapat at sino ang hindi. So sabi nga ni Pastor, marami namang ang simbahan o ang kabuuan ng church ay dalawang uri ng tao. Kambing at tupa, sama-sama yun. No? So ang kambing, pwedeng maging tupa kapag siya ay aralan na. No? Nasa sa kanila yan kung susundin nila ang Panginoon at tinanggap na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ano pa? Bakit tayo nabubulagan? Bakit blinded tayo sa mga sabi-sabi? Sapagkat naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. Na? Meron daw sasabihin, ay, meron daw na binubuhay ang patay. No? Meron daw kapangyarihan na ganoon. Meron pangalan na Amang Banal. Sino yun dyan sa Amang Hari? Amang Hari pero babae. No? Amang Hari pero babae. No? So isang panluloko yan. Babae ka, tatawagin kang ganyan. Hindi pa naiisip yun ng mga tao dahil sila ay naniwala sa sabi-sabi. Would you believe that she can cure? No. Wala siyang kapangyarihan para magpagaling. Hindi siya galing sa Diyos. Maaring ang mga ganyang klase, mga kapatid, maaring halimbawa kung magpapagamot ka ng cancer, maaring pansamantala, gagaling yan, pero ililipat yan sa ibang bahay. Tandaan ninyo yan. Dahil nobody is Jehovah Rapha. Only Jesus. Only God is Jehovah Rapha. Kaya marami kasi na papahamak dahil sa mga paniniwala sa sabi-sabi. Read your Bible. Pray every day. No? Makinig tayo sa mga mensahe ng mga mensahero ng Diyos. Huwag tayo magpapaniwala din sa mga ganyan. Katulad niyang, papatak ng kandila. Ayun. No? Sasabihin, o yan, na ano yan ng kung anong bugis. Duwende, no? Sabi ko natural, ang tendency niyan, wax yan eh. Pag inilagay mo yan sa tubig, pinapatak mo, magkikreate siya ng worm. No? Tapos yun naman, napupunta doon, naniwala na naman na diwende. Nakita pa kayo na diwende? Wala naman. Marinong araw. So, pag ganyan ang attitude natin, para bang kulang pa si Kristo sa ating buhay. No? Samantalang, sandali lang natin matawagan ang Panginoon. Gaano kalayo ang Diyos sa atin? Isang panalangin na, kaso hindi tayo yata nananalangin eh, no? So yan ang isang taktika ng Diablo. We are being blinded. No? Yung ating mata ay mayroong, ano tawag dyan, blindfold. Mayroong piring. No? Hindi piringan sa katotohanan. At ano ang ini-inject? Puro kasinungalingan. Dahil yan ang gawa ng Diablo. Kaya beware mga kapatid, kahit isumbong ninyo ako doon eh, amang Hari. Ano yan? Amang Hari. No? Kasi i-review ko siya. Kaya sabi nga dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. Isa na itong paraan na ito ay mandarayang Espiritu. Kaya beware. Akala lang natin, ay, ang anak ko bumalik na galing doon sa nagpatak-patak ng kandila. Pumunta kayo sa doktor. Dahil ang doktor nag-aral, yung nagpapatak ng kandila, alaswerte lang yan. Ha? Sabi dito, dahil sa panliling lang ng mga sinungaling na ang mga budhing magpatak ng pagiging alipin ni Satanas, ano lang pinagbabawal? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain
nilikha ng Diyos para kainin may pagpapasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakakasinawa sa katotohanan. Sino daw itong nagbabawal na mag-asawa? Ha? Bakit? Hindi sila forbidden sila na mag-asawa? Hindi sila pwedeng mag-asawa. Dahil yan ang vow nila. At sabi naman ni Jesus mag-asawa. Hindi mag-asawa. Kaya nga, propagate niya, fill the earth. Kaya nga, merong Eva at Adan. Pero ito, pinagbabawal ang pag-aasawa at mga uri ng pagkain. Ang sabi nga, pwede na kainin ang lahat ng uri ng pagkain basta ipanalangin itong may pagpapasalamat. No? Lahat ng uri, nasa Acts yan. Si Pedro ay nilatagan na ng Diyos ng iba't ibang uri ng hayop na pwede na niyang patayin at kainin. Wala na siyang itinuturing na masama. Tandaan natin yan. No? So ngayon, aware na kayo. No? Okay, pupunta doon sa nagpapatak ng kandila. Doon kayo pumunta sa doktor. Tandaan natin, kapag tayo ay namamanginoon, sinusunod natin ang Diyos. No? Pag sinabi ng Panginoon, ikaw ang aking master, ano naman ang sasabihin mo, susunodin ko. No? Hindi pwedeng tinanggap ko na siya bilang Lord and Savior, hindi pala. Tinanggap ko na siya bilang Savior lang. Okay? Ano ang doktrina? Doctrines of the demons o ng demonyo. Number 1 is evolution. Sino nag-aaral dito nakarating ng high school? Ano yung evolution? Wala? Nakapunta niyo lang. Ang evolution, high school niya, elementary, meron na yan. Na tayo daw ay galing sa, saan tayo galing daw? Sa unggoy. Yan ang Darwin's theory. Na ang tayo ng mga tao ay galing sa unggoy. Basahin niyo ang Genesis. No? In the beginning, God created a man and woman. No? Ito ay salungat sa Biblia na ang tao ay galing sa unggoy. Ikaw, gusto mo ang mga angkan mo ay unggoy? Hindi. Sapagkat tayo ay hinulma ng Diyos, napakaganda ng paraan ng paglikha ng Diyos sa atin. Mula sa alabok, hinulma tayo ng kanyang kamay at hiningahan ng kanyang espiritu. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. Na? So, yan ang mga nakakatakot na mga kadahilanan na hindi natin alam. Ikalawa, hindi tayo galing sa unggoy hindi ka tayo ng Diyos. Sapagkat ang unggoy, pagkatapos niya mamatay, wala na. Samantalang ang tao na nilikha ng Diyos, pagkatapos natin mamatay, anong susunod na kabanata? Tulog lang tayo. Inaantay natin ang muling pagbabalik ng Diyos upang tayo ay dadalhin sa alapaap at dadalhin doon sa langit. Sino gusto mapunta sa langit? Amen, no? So, dapat tayo maging aware, mga kapatid. Dapat alam natin itong mga pangyayaring ito. No? So, unti-unti ba kayo naliliwanagan? No? Ito yung nagawa ng kaaway. So, evolution. Number 2, humanism. Alam niyo mga kapatid, sa Europa, marami ng halos mga churches doon ay nagsara na. Bakit? Wala na silang panahon sa Diyos. They have everything. Meron na sila lahat No? Ganyan ang tao Kailangan lang ng tao ang Diyos pag kulang siya. No? Walang bigas. Kakatukin ang Diyos. No? Walang pera. Kakatok lang naman sa Diyos. Pero, in return, walang pagpapasalamat sa Diyos. Humanism. Higit na pinapahalagahan
ang istruktura nito, higit niyang pinapahalagahan ang tao. Na ang tao ay ganito, ganyan dakila, wala silang pakialam sa Diyos. Na wala daw divine intervention. Ang gusto lang nilang paniwalaan na sabi dito, solving human problems than supernatural matters. Bahala na daw sila sa buhay-buhay nila. Humanism. Nakadepende ang lahat ng bagay sa kanila. Wala silang pangangailangan sa Diyos. Kaya maraming nagsarang mga churches. Ay, hindi magsasara. Matira ang matibay. Ha? Matira ang matibay. Okay? Kasi kayo rin ang mawiwinda, wala nang magtuturo sa inyo pag hindi na kayo simba. Pag sinabi noong nagpapatak ng kanila, o meron kang sakit, wala ka na, magbigay. Sabi ko, may bayad ba yan? Meron daw. Tapos yung, meron pa noon nung nasa Batangas kami, meron pinagpipre. Tapos papunta ko doon, kasi malaki yung ismi niya, siguro cancer na yun. Tapos meron siyang mga XO, pinilabutan ako, ano yan? Parang si demonyo. Nakalagay XO yung parang plaster na puti. Tapos ba nakalagay XO? Tapos ang dami. Kasi ako ganyan. Sabi niya kasi ipanalangin mo. Ipinanalangin ko, namatay. Namatay siya. Sabi ko na namatay. Sabi ni Pastor, hindi. Pinahinga na yun ng Panginoon. Sa lahat na pinanalangin ko doon, namatay. Kaya ayaw ko na malalala ng mga may sakit. Kayo magpapatay. Sa akin lang. Totoo yan, totoo. Hindi ako nagbibiro. Talaga. Dito, tapos meron pa siyang yung sabi ko na Virgin Mary yata yun. Buti ilayo-layo mo, hindi nalilistrap ako manalangin pag meron ganyan. Okay na lang yung nakatapan sa pisngi mo. Kaya mga nababalaghan na ginagawa ng Diablo sa buhay-buhay na kailangan maging alisto kayo. No? Merong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Ano pa? Isa pang bagay na ginagawa ng Diablo at patlan lang niya sa atin ay yung maglagak tayo ng tiwala natin, ng ating pag-asa sa mundo. No? Hindi na tayo mabuhay ng walang cellphone, artificial intelligence. Ang cellphone ay mabuti. Sabi sa Facebook, ang cellphone daw ay nag-uugnay sa mga malalayong mga kamag-anak, pero naglalayo sa mga kasama mo sa bahay. Kasi pag sa bahay ka, wala nang usap-usap yung kanya-kanya nasa tagiliran, no? Cellphone ng cellphone, kanya-kanyang cellphone. Di ba? So, naglalayo, naglalapit, mayroong mabuti, pero higit ang kasamaan na nagdudulot dito. So, artificial intelligence, hoping for the things of the world. Ano ba inaasahan natin sa mundong ito? Tandaan natin mga kapatid, ang mundong ito ay lilipas din. Tayo mawawala din. Ano ang ating dapat i-hope dito? Wala tayong pag-asa dito sa mundong ito. We are just journeying. Tayo ay naglalakbay lang dito sa mundong ito. At ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya nga, every now and then may sakit ang tao. No? May gutom, may patayan, may mga hindi nagkakasundo, kaguluhan, kagulumihanan. Ang lahat ng iyan ay galing sa taktika ng Diablo. Okay. Meron pa dito sa Awit 91:11-12. Ito ay tinitwist, itong verse na ito, tinitwist ng Diablo. Kasi ang sabi dito, God protect and empower His servants as they overcome the enemy. Sino ba yung enemy? Si Satanas, no? Ang sabi dito, God protect and empower His servant. Protect and empower. Paano tinitwist
twist ito ng Diablo. Ang sabi ng Diablo, sige mapatihulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Hindi yan ang gustong sabihin ng verse na ito. Ang sabi, i-empower ka at pro-protectionan ka. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa ating pagbabasa ng Biblia. Sa ating pagbabasa, hiniin natin sa banal na Espiritu ang karunungan upang maunawaan natin ang nais ng Diyos na ibahagi sa atin. Okay, paano ba natin ibibuild itong mga kapatid natin na walang pagkaunawa sa salita ng Diyos? Ang sabi dito, speak the truth in love. Ha? Sabihin natin yung katotohanan ng may pag-ibig. Huwag natin boljakin kaagad, no? Huwag natin boljakin kaagad. Ano pa? Okay. Ang sabi dito sa 1 John 2:15, do not love the world. Huwag natin mahalin itong mundong ito dahil ito ay bulok na. Ha? Nabubulok na. Di ba, Ate Lenny? Ikaw may edad-edad ka na rin. Ako may edad na rin. Hindi pa ako nakaranas ng ganito kainit talaga. Dahil ano nangyari? Butas na yung ozone layer natin, yung nagpo-protekta sa atin laban sa radiation na galing sa araw. No? Butas na yun eh. Kaya nga nakakaramdam na tayo ng matinding init. 46 degrees, 50 degrees. Kaya minsan hindi ko rin kaya yan. Masakit ang ulo ko. No? So, nakakabahala. Kaya, do not love the world. Okay, there are merong 3 kasalanan na ibinibigay sa atin ang Diablo. Una, lust of the flesh. L-U-S-T, lust. Kung sa Tagalog, ligong, no? Lust of the flesh. Okay? Ang ikalawa, lust of the eyes. At ang ikatlo, pride of life. 3 kasalanan. Ilista nyo yan. Baka hindi nyo makuha yan. Pag tinanong kayo ni Pastor. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Okay. Tingnan natin itong lust of the flesh. Ang Panginoong Jesus, nung siya ay galing sa pag-ayuno for 40 days and 40 nights, ay dinala ng Diablo sa tuktok. Ang sabi niya, dahil Diyos ka naman, gawin mong tinapay ang mga bato, no? Bakit? Dahil alam niyang gutom si Jesus. So, kung yan ay kung hindi siya Diyos at nagpadala siya sa ganong panunukso, yan ang tinatawag na lust of the flesh. Bakit? Gutom lang, no? Inuuna pa yung gutom kaysa sa salita ng Diyos. No? So, lust of the flesh. Lust of the eyes. Kung matatandaan ninyo si Eva, pinagsabihan sila ng Diyos, si Eva at Adan, na yung mga punong yan, pwede nyo kainin, maliban sa 2 puno na nasa gitna dahil mamamatay kayo. Subalit, nung nagkaroon ng bunga, ano ang nakita ni Eva? Masarap, malutong, mamula-mula. Nakalimutan niya ang bilin ng Diyos. Yun, ang kasalanan niya ay lust of the eyes. So, L-U-S-T. No? L-U-S-T, lust of the eyes. Hamba ko oras. Ang ikatlo, pride of life. Ang number 1 na pinamumuhian ng Diyos na kasalanan ay kayabangan. Na? So, ito yung pride of life. Ang sabi na daw ng mga Batanggenyo, no offense niyan, mawala na daw ang yaman, wag lang ang yabang, no? So, ano to? A pride of life. Pinamumuhian ng Diyos ang mayayabang. Kaya anong nangyayari pag mayayabang? Binabagsak. Natatandaan niyo yung hari na nagsabing,
Sabi ng mga alipores niya, ay parang Diyos ang nagsasalita. Inangkin niya yon na Diyos nga siya. O anong nangyari sa kanya? Siya ay naging hayop. Ganyan ang Diyos magparusa. Ayaw niya na mayayabang. Na? May mga mayabang sa mga Kristiyano? Wala po. Na? Ang lahat ay puspos ng pag-ibig. Dahil meron tayong banal na espiritu. Okay. Ano naman ang mga pandepensa natin laban sa gawa ng kaaway? The defense from the schemes of the devil. Number 1, John 8:32. Sabi sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Dapat alamin natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ha? Okay. Katulad ng isang halimbawa, meron daw isang farmer na pasan-pasan daw yung mga kalakal niya. Nadaanan siya ng mayroong tricycle yata yun. Pinasakay siya dahil naawa. Habang nakasakay siya sa tricycle, nandun pa rin sa likod niya yung mga kalakal niya. Na? So, hindi siya naaluwanan. Ano ang sabi? And you will know the truth, and the truth shall set us free. In correlation sa ating buhay, kung tayo ay may mga kabigatan, kailangan bang pasanin natin ito? Ano ang dapat natin gawin? Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabigatan, mga pasanin, mga suliranin. Dahil siya ay mahabagin. Kayang-kaya niyang i-resolve ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ha? Kaya lang minsan, maraming reklamo ang mga tao kaya ayaw na magsimba dahil hindi naman daw tinutugon ang kanyang mga panalangin. Ha? Kasi ang tao minsan gusto lang hingi ng hingi. Ha? Walang balik. Ano naman, ang Diyos may ginagawa para sa atin. Sa ating ikagiginhawa, sa ating ikabubuti. Ano naman ang ginawa natin para sa Diyos? Baka sabihin ninyo, Diyos naman yun makapangyarihan sa lahat. And yet, meron din kailangan ang Diyos sa atin. Ano yun? Ano ang kailangan ng Diyos sa atin in return? Ha? Pagpupuri natin sa Kanya. Pagkakaloob, pagsimba, panalangin, pagpapasa ng Biblia, yan ang nais ng Diyos sa atin na dapat nating ginagawa. Hindi lang yung hingi tayo ng hingi, tapos nagagalit tayo pag hindi ipinagkakaloob. Tandaan natin, hindi naman Bombay yan ang Diyos. Na pag gusto mong umutang, bigay ka agad. Ha? Hindi ganoon ang Diyos. Kailangan mo rin magkaroon ng symbiosis, no? Meron kang dapat ginagawa para sa Panginoon. Though hindi naman kailangan, pero gusto ng Diyos, ano ang laman ng ating puso? Gaano natin kamahal ang Panginoon? Dito lang natin makikita that the truth shall set us free. Kaya ano daw ang dapat natin gawin? Punuin at busugin natin ang ating mga puso at isipan sa salita ng Diyos. Develop a strong love for the Father. At higit sa lahat, ito yung magagawa natin laban sa gawa ng kaaway. Put on the armor of God. No? Ano yung armor of God? Alam niyo ba yun sa armor of God o yung pananggalang? Ang sabi dito, clothe yourself with the armor of God.
Ephesians 6:14. Dapat daw maging matatag tayo na meron tayong belt, sinturon ng katotohanan. Meron tayong yung parang anong tawag na sa mga pulis, yung panglaban sa mga baril, pag nabaril ka, hindi ka tatalaban. Bullet vest, no? Dapat meron tayong bullet vest. Ang tawag dito ay breastplate. Breastplate ng righteousness. At yung ating paa ay handang-handa sa pag-iebanghelyo. Ano ba dito nag-share? Mga kapatid, nag-share ba kayo sa iba? Ha? Asan na yung mga sinishare ninyo? Dalhin nyo dito. No? Dalhin nyo dito para sila man ay makaranas ng kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi pwede tayo lang ang ligtas. Kawawa yung iba, yung mga kapatid natin, mga anak, mga kamag-anak, at kung sino-sino pa man ang kapitbahay. No? Dapat meron tayong nasisiran. Kaya dapat, tandaan natin mga kapatid, ang nakatudla sa atin ay naglalagablab na pana ng apoy na galing sa demonyo. Tapos, meron daw tayong dapat helmet of salvation. Paano nga pa tayo naligtas? Paano tayo naligtas? Yung proseso. Tanggapin mo, pagsisihan, at aminin, at tanggapin siya bilang Lord and Savior. So may proseso yun. Ang ibig sabihin ng humingi ng kapatawaran, hindi ibig sabihin noon na save ka na kaagad. Ang ibig sabihin noon, mayroong transformation dahil tinanggap mo siya, hindi lamang hanggang doon yun. Mayroong kang gagawin sa buhay mo. Allow God to reform, to reconstruct you. Dahil ang Diyos ang potter. Alam niyo yung potter? Yung gumagawa ng mga pots. Yung gumagawa ng... Yung pots, anong tawag doon? Paso. Yung gumagawa ng potter. Tayo yung palayok. So, dapat hilingin natin at ipanalangin sa Panginoon dahil siya ang potter, lilukin tayo ng makinis. Dahil tayo, nung nililok tayo, dala ng kasalanan ay naging madumi tayo. So, we should pray to God, to the potter of our life, na i-mold tayo, matransform tayo. Meron tayong kanta dito na baguhin mo ako, Panginoon. Dapat mayroong pagbabago para makita natin yung sinasabi nating salvation sa ating buhay. Kasi madaling sabihin tinanggap ko, nagsisi ako, inamin ko, binigyan ko ng tawad. That's it. Save na ako. Pero walang pagbabago. Dapat mayroong pagbabago. No? Tandaan natin, biyaya yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa atin. Hindi yun, basta-basta pagtanggap lang na ganoon ay okay na. Meron ka rin gagawin sa buhay mo. Manalangin, hilingin mo sa Diyos na baguhin ka. Kaya sabi nga, mind shift, transformation ang dapat mangyari sa ating buhay. Dapat merong makita sa inyong buhay na sasabi, hindi kayo ang magsasabi na bago na ako. Yung iba ang magsasabi, iba ka na. Hindi na ikaw ang dating kilala ko. Ang laki ng pagbabago mo. Ganoon yun. So doon pala makikita natin yung transformation na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Going to church is not enough, though it is necessary. God is the ultimate healer of our soul. God is the transformer of our life. Eh kung hindi natin tinatanggap yan, naglalamierda tayo kasama ang dyablo. No?
Tandaan natin, witty ang Diablo. Cunning and witty. At higit sa lahat, sabi dito, dapat daw meron tayong sword. Ang sword na sinasabi dito ay memory verse. Sino dito ang may memory verse na kahit 2, 3, 4? Meron? Dapat nagsasaulo tayo, no? Ng mga verses. Dahil wala tayong iwawas-iwas sa Diablo. Kapag tinudla ka, tumba na kaagad. Dahil wala tayong pananggalang. Na? Halimbawa, tinukso ka. Dahil wala kang pananggalang na verse. Sabihin mo, oy, Diablo, lumayas ka. No? Higit na makapangyarihan ang Panginoon kong Diyos isa sa iyo. Layas! Kapag tayo ay nagre-review, kailangan matigas ang ating salita. Diablo, lumayas ka. No? Para natin hinahalina. Layas! Sa pangalan ni Jesus. Kahit yung mga sakit-sakit na yan. Alam niyo ba, nung ako ay nagpa-doktor, ito ang aking sakit. Creatinine, uric acid, cholesterol, ano pa yun? At marami pang iba. Gout. UTI, gout, etc. Arthritis. Oo. Ito. Tapos sumakit pa yung mga buto ko. Pero sabi ko, in Jesus' name, lumayas ka sa buhay ko. Wala kang karapatan para saktan ako. Hindi, umiinom ako ng gamot. Pero yung UTI ko, okay na. No? So, nasa sa akin yan, paano natin didepensahan ang sarili natin? Kailangan marunong tayo. Resist the devil and he will flee. Pag pinapapasok natin ang Diablo sa ating buhay, ay jamming kayo palagi at siya. No? Masaya ang buhay. Okay, sa pangwakas, dahil may lang naman ang ating sermon. Ang sabi dito, ito yung katotohanan mga kapatid. Si Jesus ay merong kapangyarihan laban sa mga gawa ng kaaway. Matthew 28:18. Na? Yan ang number 1. Sabi dito, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa ay ipinagkaloob na ng Diyos Ama ni Jesus. So ano ang dapat nating ikatakot? Ang kailangan lang, marunong tayo magsaulo, magsimba, umatin ng Bible study, manalangin, mag-memory verse. Yan ang dapat nating gawin. No? Because Jesus triumphed over the demonic ranks, so can we. Napagtagumpayan ni Jesus ang nagawa ng kaaway, tayo rin, mapapagtagumpayan rin natin yan. Kaya bago niyo sabihin sa iba na, ipanalangin mo naman ako, manalangin ka rin sa sarili mo. No? Dahil pag ako ang nanalangin para sa iyo, ikaw ang aatakihin, ako hindi. Diba? Gets nyo ang point? Manalangin din kayo. Manalangin kayo, lubos-lubos. Bago nyo i-scatter, ipanalangin mo ako kapatid. Dahil tutudlain ka lagi pag hindi ka marunong manalangin. No? Tandaan natin, ang tudla ng kaaway ay naglalagablag. Sabi dito, because Jesus triumphed over the demonic ranks, so can we. Sabi sa Romans 8:37b. Romans 8:37b, we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo ay mananagumpay din dahil kay Kristo na nagmahal sa atin. Tayo ay conquerors. Tayo ay mananagumpay. Bakit tayo nagtagumpay? Dahil si Jesus napagtagumpayan niya ang lahat. Tayo na nakipag-isa sa Kanya, na ang buhay natin ay nakipag-isa sa Kanya, nasa Kanya na ang buhay natin, tayo man ay nagiging matagumpay, na mandirigma. Sabi dito, we have the same authority as Jesus when we daily submit to His leadership. Kailangan na isubmit natin ang ating mga sarili sa Kanyang pangunguna. Ito nag-aastig-astigan tayo. Akala mo kung sino tayo dahil mayabang, last of pride. No? Ano ba
mangyayari sa atin. Dapat magpasakop tayo sa pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Dahil tayo ay mananagumpay sapagkat, ano ang nangyari? I have been crucified with Christ. It is no longer I. Hindi na ako ang nabubuhay para sa sarili ko. But Christ lives in me. Si Kristo ba ay nakatira sa inyong mga puso, mga kapatid? Amen. Amen. Ha? So, manatili tayo sa ganoong kalagayan. At sabi dito, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. At habang ako ay nabubuhay sa laman, ako ay nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos, sa anak ng Diyos. Ha? At lastly, ang sabi dito, if you ask anything in my name, I will do it. Ano dapat natin ikatakot, no? John 14:14, if you ask me anything in my name, I will do it. Kung kayo ay mahihingiin sa aking pangalan, gagawin ko yun. Gusto nyo ng kagalingan, bibigay ko ang kagalingan. Gusto nyo ng matahimik na buhay, pagkakaloob ko ang matahimik na buhay. Gusto nyo ng karunungan, ipagkakaloob ko ang karunungan. Gusto nyo ng katagumpayan, mananagumpay kayo dahil si Kristo ay nagtagumpay. Finally, mga kapatid, maging mapagmatyag tayo dahil ang kaaway, ang demonyo ay hindi tumitigil sa kanyang plano, sa nalinlangin tayo at sirain tayo. Magandang umaga po at God bless po sa ating lahat. Kaya manalangin, salamat o Diyos, mga salita mo nawa ay maging kapaki-pakinabang ito sa aming buhay, lalo na sa aking mga kapatid. Tulungan mo po at turuan ang bawat isa sa amin na manatili kami sa inyo at ikaw sa amin. Thank you po. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na Panginoon sa kanyang napakagandang mensahe sa atin. Tandaan po natin, kung po tayo maniniwala doon sa mga sabi-sabi na ganito. Ang paniwalaan po natin yung nasa Biblia kung ano po yung sinabi ng Panginoon. Kung po tayo lalapit doon sa mga nagtatawas-tawas o ano focus-focus. Ituloy po natin ang ating Panginoon sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe. At ngayon nga po, niyatawagan ko na po ang sa special number, walang iba kundi si Lisa. At tinatawagan ko si Sister Merly para sa basket.
Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Tuwing sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Bilang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y nagbabago. Iyong Diyos sa amin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang Tinatawagan ko na po si Ana para sa upang ipagalangin ang ating land offering. Panalangin po natin ang ating mga Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. At ngayon po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga handlo. Sa iyo rin po ito nanggaling, Panginoon. Naway pagpalain mo po ang mga naghandlo. Malaki man ito, maliit, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Pastor. Naunawaan ba natin yung mensahe? Amen. Ano? Sino ang nakakatanda? Pakisabi. Okay. So,
Bago po ako magbindisyon ay pagbabalita. Muli, mayroon tayong Bible study sa tahanan ni Ate Leni tuwing alas 3 ng hapon, Biyernes po, Friday. So, magyaya po kayo. Kung inyong natatandaan yung sa Acts chapter 10 na ating tinalakay, yung bahay ni Cornelio, bago pumunta si Pedro, nag-anyaya siya ng mga kaibigan niya, kapitbahay, at lahat sila naligtas kung inyong natatandaan. Acts chapter 10, 1 to 20. Okay. So, sa darating na linggo po, ang tagapagsalita, walang iba, ang inyong lingkod. Sa darating na linggo. Kaya ang presider dapat ganito, no? Ibabalita po natin to. Ang susunod na speaker ay ang inyong lingkod. At ang presider po si Ate Ana at ang tanging awit si Kuya Tom. Nandiyan ba si Tom? Nag-practice na ba? Okay, so ganito lahat kayong mag-presider dito. I-announce nyo ang darating na linggo kung sino ang tagapagsalita. Okay, so tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po ng iyong iglesia na bagamat nakikita ng lahat, nakikita ko rin na kami po ay paunti-unti na lang, no? Kung isasama ko ang panghapon at pangumaga ayon sa record ay 30 na lamang po. No, bagamat nagpasimula kami sa 30. Kaya hinahamon ko po ang bawat isa sa amin tulad nung utos po ninyo sa Matthew 28 verse 19. Kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lord, pero mas nananalig ako sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang dakilang misyonero. Sa iyo po ay walang makakapagtanggi kapag kayo po ang lumapit. Dahil naniniwala ako, nananalig ako na dito po sa Tabon 1, Tabon 2, Tabon 3 ay marami pong mga tupang nangaliligaw. Kaya nananampalataya ako na darating po ang araw ay palalaguin po ninyo ang church na ito. Hindi ko po akin to. Lagi kong sinasabi, ito ay sambahan mo. Kaya nga ang pangalan ng church na ito ay si Jesus ang daan. Kayo mismo po. Kaya sa iyo ako naninigluhod na palaguin po ninyo ang church na ito. At hindi lamang po yan, mayroon po akong broadcasting sa Media House Express. Dinadalangin ko po lahat pagpalain po ang mga programa na kasama na po ang inyong lingkod. Dahil alam ko, hindi ko rin to plano. Alam ko na ito ay hindi aksidente. Ito ay plano mo na gamitin mo ako upang maisahin papawid ko ang iyong mabuting balita. Lalong-lalo na po yung kaligtasan, pahahabain ng buhay at pagpapalain. Kaya wala po akong ibang itinuturo. Kaya sa iyo po ako umaasa. At marami po kami ritong kapatiran na mga may karamdaman. Dinalapit ko rin po sa inyo, Lord, ang nawa, Lord, ay hipuin po ninyo. Lalo na po ang aking may bahay. Dahil kita ng doktor na marami siyang sakit. Bagamat yung iba ay pinagaling na, pero nananalig ako, nananampalataya sa iyo na kayo ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Nawa po ay pagalingan po ninyo. Dahil alam ko, Lord,
na ang aking may bahay ay gagamitin mo rin sa dakong ito. At maging si Ate Lenny, si Ate Merly, si Ate Edna, at kung sino pa man ang mayroong karamdaman. O, maging si Kuya Oscar po na nakalapas na po sa hospital, nawa Lord ay patuloy po ninyong pagalingin. Kasama na rin po yung mga nabanggit ko kanina. At ito na nga po, dalangin ko rin ang aming bansa. Magpahanggang ngayon, nakikita ko po, hindi kami magkaisa. Talagang maraming fake news. Walang ginagawa, manira ng manira. Pero alam ko, Lord, magtatagumpay pa rin ang kabutihan. Ito po, hinihingi ko rin po sa iyo, Lord, ang basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday.